It's Friday again. 2 Peter 3 verse 18 says, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ." So yung first word dito is but. Ibig sabihin, meron siyang yung full context niya. Sinasabi ni Peter, sa church is about sa end times. Yun yung full context nito kung paano mamuhay sa end times para hindi ka maloko ng mga false teachers, mga false teachings. Ibig sabihin, kailangan nating alamin kung ano ba yung nasa verse 17. Sabi niya dito, "Therefore, dear friends, since you have been forewarned, nabalaan na kayo sa mga mangyayari sa future, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position." And then, sabi niya, but, so, bakit nga ba mag-grow sa grace and sa knowledge ni Jesus? Kasi in relation to our topic, growth mindset, spiritual growth, hindi naman yan passive eh. Hindi naman yan porket ilang taon ka na, ilang dekada ka nang naniniwala or nagpipray, dapat yung growth mo, o yung maturity mo, mas mature ka na doon sa mga taong active na nandun sa mga gawain or sa activity or sa mga fellowships. Hindi ganun. Pag sinabing spiritual growth, hindi siya automatic hindi siya passive. So, ibig sabihin, ang growth, nagsisimula yan sa relationship mo sa Panginoon, kay Jesus. Hindi dahil nanonood ka nito, hindi dahil nanonood ka sa mga pastor sa online or sa mga kung ano-ano man sa online. Hindi. It starts with your relationship with Christ. Kahit itong mga videos na to, it is only an avenue, a tool para mapalapit ka sa Panginoon. So bakit sinabi ni Peter na mag-grow sa grace and knowledge ni Jesus? Pag sinabi kasing grace, ito yung unmerited favor ni Lord, yung forgiveness niya, yung wala siyang kapalit. Tapos hindi mo rin mabilang, hindi mo siya masukat. Walang makakasukat doon na kahit ano na yung nagawa mo sa buhay, andun pa rin yung grace niya. Imbes na naniniwala ka sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong kabutihan, alam mo yung totoo, alam mo yung sinasabi ng Bible, na hindi. Kaya kaya kong maging mabuti at mabait sa kapwa ko kasi yun nauna si Jesus na pinakita niya sa akin. Nakukuha niyo yung shift? Hindi ako mabait dahil mabait akong tao. Alam ko yung nature ko, masama ako. Pangit ugali ko. Pero dahil lumalago ako sa Panginoon, kay Jesus, kaya ko rin ibigay yun. Pinakita niya sa akin una, at ngayon, ginagawa ko na rin. Pinapakita ko na rin sa iba't ibang tao. Kaya kong ibigay yung binibigay niya sa akin. Hindi yun nanggagaling dahil magaling ako. Hindi yun nanggagaling dahil mabuti ako. Hindi. Now, pangalawa naman na word na pag-uusapan natin is yung knowledge. Pagka lumalalim ka na kay Jesus, sa Panginoon, sa relationship mo na yun, hindi na about religion yung inaano mo eh. Inaano mo na yung relationship. No? Hindi na lang siya about salvation para makapunta ka ng langit. Hindi. Iba na yung takbo ng utak mo. Iba na yung takbo ng katawan mo. Iba na yung spirit mo. And ibig sabihin din nun, alam mo, mabilis kang makadistinguish. Meron kang discernment na. Dahil alam mo kung paano si Jesus mag-operate. Alam mo kung paano yung mga tao na sumusunod sa Kanya at nananampalataya sa Kanya, paano sila mamuhay, magsalita. Alam mo na rin kapag merong false teachers or maling tao na papakinggan. Siguro sobrang dami ko nang nabigay sa inyo na insight. So yung tanong natin ngayon, para sa'yo, saan mo na-feel na parang stuck ka sa spiritual journey mo? Maybe, kulang ka sa grace kasi kulang pa din yung nararanasan mo na grace galing kay Lord. Open na open yan. So I hope, hindi ko napapalilimin yung tanong ko sa inyo kasi alam ko substantial na yung naibigay natin dito sa video na to and masyado na mahaba. So, have a restful weekend ahead and God bless you. Stay wholesome.